Sinimula ni Donald Trump na biglang banatan sa publiko ang dating niyang tagapayo sa pambansang seguridad na si John Bolton. Bigla siyang lumapit sa media at sinabi na hindi siya kailanman nakinig kay John Bolton at hayagang siniraan ito. Sinasabing si Bolton daw ayon sa kanya ay gusto raw makipagdigma at wasakin ang sinumang bumubuka ang bibig. Ayon kay Trump, si Bolton, at ito ay quote, ay isang hindi tapat at hindi matalinong tao na sa kanyang palagay ay nagbabayad na ngayon ng presyo para sa kanyang pagiging hindi tapat. Pero bakit na ba naging mabagsik si Trump sa dating niyang kaalyado? Si John Bolton, dating tagapayo ni Donald Trump, ay umamin sa investigasyon at tinanggap ang kasalanan sa ilegal na paghawak ng lihim na dokumento. Sinampahan si Bolton ng prosekusyon ng 18 kaso na may kaugnayan sa hindi tamang paghawak ng mga lihim na impormasyon. Ang mga paratang, lalo na ang pag-amin ni John Bolton, ay maaaring makaapekto kay Donald Trump. At ang katotohanan na si Trump ay naunang siniraan si Bolton sa media ay nagsasabi rin ng marami. Ako si Alexei Pichi, talakayin natin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment at sumali rin sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Ngayon, biglang inatake ni Donald Trump sa publiko ang dati niyang National Security Advisor na si John na may ganitong nasyonalidad. Ayon kay Donald Trump, hindi niya ito pinakinggan at tinawag niya itong tirano. Sinabi ni Trump na hindi siya fan ni Bolton at hindi niya ito itinuturing na matalino, kundi ginamit lang para sa isang particular na layunin na hindi niya ipinaliwanag. At itong alon ng kritisismo ay mukhang talagang kapansin-pansin, kaya susunod ay magbibigay ako ng sipi mula kay Trump. Si Bolton ay hindi tapat at hindi matalino. Radikal siyang pabor sa digmaan at gusto niyang makipagdigma kahit kanino na magsalita o may masabi. Ginamit ko siya para sa isang layunin. Konektado siya kay Bush at lumikha ng maraming problema, pero palagi niyang gustong pumatay ng mga tao sa mga digmaan. Ayos lang sa akin, basta't hindi ko siya pinakikinggan. Hindi ko siya kailanman tinakinggan. Masama at marumi siyang tao, si John Bolton. At nahuli namin siya, alam mo, nahuli namin siya. Anong ibig sabihin ng mga sinabi ni Donald Trump? Ang punto rito, inaakusahan si John Bolton ng 8 kaso ng ilegal na pagpapasa ng impormasyong may kinalaman sa pambansang depensa at 10 kaso ng ilegal na pagtatago ng ganong lihim na datos. Nangyari ito habang nagtatrabaho siya sa administrasyon ni Donald Trump noong 2018-2019. At ang eskandalong ito ay maaring makaapekto mismo kay Donald Trump. Kaya ang mga ganitong pahayag ay mukhang isang pagtatangkang maagang ilayo ang sarili kay Bolton at isisi ang lahat sa kanya. Hindi ito sinabi ni Trump laban kay Bolton noong magsimulang akusahan siya ng prosekusyon sa mga krimeng ito 1 taon na ang nakalipas. Hindi nun, kundi noong Hunyo 5 mismo, araw na biglang inihayag ni John Bolton ang pakikipagkasundo sa mga investigador ukol sa pag-amin niya ng kasalanan sa ilegal na paghawak ng lihim na dokumento. Pumayag siyang ibunyag ang lahat ng impormasyon kapalit ng mas magaan na parusa. Biglang kinabahan ulit si Trump. Noong nakaraang taon, sinampahan si John Bolton ng 18 kaso ng mga federal na piskal dahil sa maling paghawak ng lihim na impormasyon. Una, hindi umamin si Bolton, pero noong Hunyo 5, sinabi niyang aaminin ang kasalanan sa isang kaso ng pagtatago ng impormasyong may kinalaman sa pambansang depensa. Inasahan niyang magbabayad siya ng multa na nagkakahalaga ng $2,250,000. Kailangang aprubahan muna ito ng hukom bago maging pinal ang kasunduan. Sa kasundong ito, wala rin nakasaad na pagkakakulong. Gayunpaman, muli, ang hukom pa rin ang magpapasya tungkol sa parusa. Ang totoo niyan, ang parusa para sa krimeng ito ay maaaring pagkakakulong ng hanggang 5 taon. Kung si Bolton ay magbibigay ng impormasyon sa investigasyon, makakaligtas siya sa malaking multa lang, mahigit $2,000,000, ngunit di pa rin siya makukulong. Ngayon, suriin natin ang kronolohiya. Noong Oktubre ng nakaraang taon, inakusahan ng kagawaran ng katarungan si John Bolton ng paggawa ng isang mapanganib na gawain na may kinalaman sa hindi tamang paghawak ng mga lihim na dokumento. Ilan sa mga dokumento ay kabilang sa kategoryang lubos na lihim o kumpidensyal na impormasyon, kung saan si John Bolton ay may access noong siya ay nagsilbing tagapayo sa pambansang seguridad ni Donald Trump. Mula Abril 2018 hanggang Setyembre 2019,
Sa isinampang kaso, sinabing si John Bolton ay orihinal na naunawaan na ito ay tungkol sa lihim ng Estado. Ayon sa isinampang kaso, ang ilang dokumento ay mga tala sa dyaryo, ibig sabihin ay basta lang siyang naglalagay ng mga tala at naglalaman ng lubos na lihim na impormasyon tungkol sa pambansang depensa ng Estados Unidos. Inaakusahan si Bolton na ipinasa ang ilang materyales mula sa kanyang kuwaderno sa dalawang kamag-anak habang sinusulat ang libro tungkol sa trabaho niya kay Trump. Ayon sa New York Times sources, tinutukoy ang asawa at anak na babae ni John Bolton na pinapakita niya ang mga tala habang sinusulat ang kanyang memoir. At ang tanging paratang na aminin ni Bolton ay may kinalaman sa mga dokumentong parang mga tala sa diary na ginawa niya sa Situation Room ng White House. Pinakamataas na parusa dito ay 5 taon na kulong, pero posible ring makalusot si Bolton sa pagbabayad ng multa. Kung ipinagpatuloy pa niya ang pagpupumilit na siya ay walang sala at natalo siya sa korte, si Bolton ay siguradong haharap sa pagkakakulong. Pero tandaan, hindi si John Bolton lang ang tanging kritiko ni Donald Trump mula sa kanyang grupo na kinasuhan ng kriminal. Noon, kinasuhan din ang dating FBI Director James Comey at New York Attorney General Letitia James. Simula nang umalis si John Bolton sa administrasyon ni Trump, naging critical siya kay Donald Trump at sumulat ng librong pumupuna rito. Matapos nito, iminungkahi ni Trump na ipakulong siya. Pero si Bolton ay natatanging kaso at inaakusahan ng mga piskal na ilegal niyang ipinasa ang napakalihim na impormasyon tungkol sa pambansang depensa ng Estados Unidos gamit ang personal na email at iba pang messaging services. Napatunayan na ang mga paratang ito. Ngunit nananatiling palaisipan dito, magagawa kaya ni Bolton na magbunyag ng anumang impormasyon tungkol kay Donald Trump mismo o tungkol sa kung paano hinawakan ni Trump ang ganong uri ng lihim na impormasyon? Dito ako mag-iwan ng bitin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.